Good morning or good no medyo tanghali na guys, alas 10 na. So napakainit pa rito sa Japan guys, nasa around 32 degrees Celsius pa tayo sa ating location. At siguro around 3 to 4 days ay bababa siya ng 3 degrees. So napakainit pa talaga, parang summer pa dito. At actually September na in-expect natin na medyo malamig na ng konti, pero wala. Talagang first time kong nakaranas ito na kahit September 32 degrees Celsius. So ayan, at ngayon guys ay nag-harvest tayo in the morning. Siguro ito na yung pinaka-peak na harvest natin guys sa season na to. At pagkatapos nito around 1 week from now, so bababa yung harvest natin. At pag nag-reach na tayo in the point na naka 1 month na tayo, so yung harvesting natin is pababa ng kanyang produce, at hanggang sa matapos tayo within the range of 3 weeks. So meron lang tayong ano guys, siguro about 3 to 4 months, 4 months, 3 weeks to 4 weeks, about 1 month sa ating harvest dito at matapos na tayo. So ayan, at ngayon papakita ko sa inyo guys yung ating pipino at yung harvest natin for today. So ayan guys, ito yung harvest natin, yung pinaka peak siguro na ito sa ating harvest. Naka-6 na tayo ng ating pipino na container this morning. Siguro this afternoon ay meron tayong 2 or 3 containers. So dili po yung harvest natin araw-araw hanggang sa matapos tayo sa ating season ng ating summer pipino. So dito guys ay sa taas at sa magkabilaan yung harvest natin guys, sa ating yung main stem at saka yung ating sanga na pinalaki. So ayan, mapapansin nyo dyan yung mga bunga dyan ay ganito. So ayan, nakapag-harvest na tayo ng marami dito guys sa taas. So expected natin in the range of 1 week ay maubos natin to lahat. So yung mga sanga-sanga na lang dyan na maliliit na kunti ay yung mga ganitong sibol na mga dahon, mga bunga ay ayan lang yung harvestin natin next week. Ayan, so pakunti-kunti hanggang sa matapos tayo rito. At yung ano dito guys, spraying natin ng fungicide at saka insecticide ay napaka-minimal, kasi every 15 days lang ako nag-spray dito guys. At pansin nyo dyan ay meron na tayong ayan, udongko no? ang tawag dito. Yellow spot, pero wala na yan guys. Ayan, medyo minimal lang yan. So hanggang sa matapos tayo dito ay kinakat yung cost natin sa pag-spray guys, kasi napakamahal. Almost 3 times yung presyo dito guys. Ayan. So yung ano dito guys, yung commodities or yung ating necessary para sa ating spraying ay napakamahal na. So 3 times yung presyo niya. So kung meron tayong 1,000 na isang spray lang ay magamitan within the range of 1 week. So ngayon ay 3 times yung kanyang presyo. Ibig sabihin ay kapag 3 times, kung meron kang 3 beses na nakapag-spray ay 1 beses lang this time. So ginawa natin ay stretch natin yung spraying time natin. Kung weekly ay ngayon ay every once in 2 weeks tayo nag-spray guys. So dito ay nakapag-spray tayo ng anti-red mites o yung dani, yung mites guys, yung maliliit. At ngayon ay meron tayong nakikita mga ano dyan guys, white flies. Siguro bukas or sa makalawa ay sprayan natin yan ng anti-white flies at saka yung fungicide natin na anti-yellow spot. So yan. So actually meron lang tayong 1 buwan na pag-harvest dito, at good thing po yun kasi yung dahon ng ating pipino ay napakaganda pa. At hininto ko na yung ano guys dito, yung ang tawag dito, yung foliar. At yung bigay ko na lang abono yung ating drenching na NPK fertilizer, kasi pansin nyo dito yung harvest natin ay very shiny yung ating pipino. Ayan, so pansin nyo dito guys na yung kanyang may tugi kasi ito, yung mga tinik-tinik na dyan guys ay pawala. So nawawala na, at mayroong pansin nyo napakaliit at napaka-shiny. So ibig sabihin nito ay over yung ating nutrients. At kahit na napakasarap nito guys, napakatamis kung ganito yung hugis ng pipino, kung wala masyadong tinik ay napakalaman at napaka-juicy nito. Pero sa market kasi ay ang hinahanap ng tao ay mayroong mga tinik-tinik dyan. Halimbawa ito guys ay mapansin nyo dyan ay mayroong ganyan. So ito po yung hinahanap ng market doon sa public market no, sa ating bagsakan, ng mga may tinik-tinik pa yung mga ganito. Kasi ito kasi yung mapapansin natin guys sa
kukunan natin ng basis guys yung ating saging doon sa Pilipinas. Meron tayong Cavendish, yung yellow na saging. At yung counterpart noon ay meron tayong green na saging. So actually the same lang sila ng taste, the same lang sila ng laman, at the same, pero yung kulay ng balat niya ay green. So dito sa Japan ay kahit na magkaparehas lang sila ng kasing tamis yung quality niya, ang kalidad, at saka yung presyo ay walang pinagkaiba. Pero ang pinakaiba lang ay yung kulay ng balat ng saging. So dito kasi ay nakasanayan na ng mga tao na bumili ng yellow na saging. So pagdating sa market ay yung mabinta, siyempre yung yellow na saging pa rin. Pero yung kulay green na balat ng saging ay hindi na masyadong mabinta kasi akalain ng ibang customer ay hindi ba tamis yan? Kasi green ang kulay. Iba yung kanyang texture at iba siguro yung kanyang lasa. Kaya hindi man i-market yung yellow pa rin. Katulad rin sa pipino guys. Kasi nakasanayan na kasi ng pipino na to na meron siyang yung texture ng pipino, meron siyang mga tinik-tinik dyan. Pero yung quality ay hindi masyadong maganda, pero kasi nasasanay yung mga tao na pag tinitingnan yung pipino, yung hugis niya ay ganyan. Talagang yan yung bibili na. Pero sa mga katulad natin ng mga farmers ay alam natin kung gaano katamis yung pipino kapag ganito yung hugis. So kahit ako alam ko kung matamis o hindi yung aking pipino. Kaya yung pag binigay ko ito sa aking kapitbahay, ayan, mas shock sila kasi matamis. Ayan, kahit na ilang beses na ako nagpagbigay guys, yung feedback kasi ay matamis yung pipino. Kasi nutrients yan. At malaman natin sa balat ng ating pipino na maganda talaga yung kanyang quality at saka yung lasa. So dito kasi guys ay napasubra tayo sa foliar. Kung pansin nyo yung dahon ng ating pipino guys ay napaka dark green niya. So ang ibig sabihin niyan ay tumalab yung magnesium na binibigay natin ng foliar. At yan po kasi nagbibigay ng kulay green ang ating dahon ng ating pipino. At kapag meron siyang maraming makukuhang sunlight, ay dito niya hinahampas sa bunga, binibigay sa bunga. Kaya yung ating pipino ay nagbibigay ng magandang bunga kasi dahil sa dahon na rin na yung photosynthesis na binibigay sa ating dahon ay napupunta doon sa bunga, kaya nagiging maganda yung quality. So dito sa akin guys ay hininto ko na yung foliar dito kasi napasubra na yata tayo sa foliar. At meron pa tayong binigay dyan na NPK. Yung NPK na lang guys kasi kailangan ko ng nitrogen dito para maging steady yung kanyang dahon, yung kanyang laki at yung kanyang sigla. Steady lang. At saka picky yung para sa bunga at saka yung ating roots. So ayan po yung ginawa natin guys dito pag maintenance sa ating pipino. At yung ating guys dito, yung ating pruning ay pakunti-kunti na lang. So na lang, yung iba ay pinahaba na lang natin doon sa, ayan, pansin nyo dyan sa taas na yan. So yan kasi nagbibigay ng lakas niya guys, yung mga maliliit na maliliit na sanga na yan. So minimal lang kasi pag napasubra yung ating cut dyan guys, hindi yan magtatagal. Hindi yan magtatagal, matatapos na yung ating pipino kapag napasubra tayo sa ating top pruning. So pakunti-kunti lang, minimal lang, siguro mga half yan ay kinakat natin, yung half ay iniiwan natin pagapang doon sa taas. So yan po yung ating galawan dito kasi pag napasubra guys, ibig sabihin na wala yung lakas ng ating pipino at talagang hindi yan magtatagal, ay mamamatay yan at tumatanda yan kapag wala na siyang lakas. So ang ginawa ko rito ay binibigyan ko siya ng chance na makapagparami doon sa sanga sa taas. Tapos kinakat ko dito sa aking daanan, yung makaharang. Para pag napasubra kasi po sa guys, sanga, ay hindi po magkabunga kasi yung ibang nutrients niya pupunta lang sa sanga. So ganyan po yung balance lang yung ating ginagawa rito para sa i-prolong natin yung lifespan ng ating pipino at yung harvesting ng ating pipino. So ayan, kaya sometimes nakapag-harvest ako dito ng 2.5 buwan straight. At yung pinaka maiksi ay talagang 7 weeks. So dito aabot kasi ito ng winter guys, kaya approximate lang natin na 7 weeks. Kasi pag after 7 weeks, kahit na masigla yung ating pipino ay talagang malalantayan kasi sa lamig. Around
around 15 degrees Celsius, wala na yan guys. Yung ating pipino ay talagang mag-ano yan. Hindi yan makasurvive. Mag-umpisa yan mag-yellowish. So kahit na maganda yung ating pipino kapag bababa yung temperature ay talagang wala yan. Kasi summer po ito guys. Summer vegetable. Ayan. So ayan, at siguro yan lang muna yung ma-share natin photo guys. At pupunta tayo sa ano guys, napaka-busy kasi natin ngayon everyday. Pupunta po tayo sa Chinese cabbage natin. Ayan, so marami tayong ginagawa everyday guys. So ayan, at yan lang muna siguro for today sa update natin dito sa ating pipino. At see you guys in the next one. Bye bye.